muna. Dito muna tayo. Ano? Sino ba yung nagtangkang tumakas sa bansa at paano? Karen, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, isang opisyal ng Lucky South 99 na nasa high alert status ang na-hold ng mga taga-Bureau of Immigration sa Davao International Airport. Ayon nga sa mga sources natin, Karen, mula sa Bureau of Immigration, bound for Xinjiang, China, at kasama ito sa ILBO o Immigration Lookout. Ba't Xinjiang, China na naman? Di ba dyan, taga dyan si ano? Di nyo ba napansin, Xinjiang, China di ba? Parang taga dyan si si Guo. Grabe, no? Province ni Guo. Nagtangka. Bulletin order ang manager. Kabilang sa mga bagong revelasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang tangkang pagtakas ng isang mga big boss ng Lucky South 99. Isa siyang babaeng Chinese. Big boss pala ito ng ng Pogo, yung Lucky Lucky 99. Muntik nang laging Lucky 9. Mami PR. Pero mo bakit kaya sa Davao itong mga ito, no? Siguro sa Davao kasi kayang manipula Di ba? Bakit ba diyan? Anong meron? Na manager umuna ng nasabing Pogo Hub. There were attempts doon sa mga ibang boss na tumakas. Actually, just last night, may pinahold kami sa Davao Airport. Pinahold sa Davao Airport. Bakit sa Davao? Di ba pwede sa iba? Grabe, no? Bakit sa Davao? So yung na-intercept sa Davao ay yung babae. Chinese national po. Dinala na rin ang nasabing manager sa detention center ng Bureau of Immigration sa Taguig. Muli naman bumalik ang mga membro ng PAOK sa Lucky South 99 Pogo Hub. Lucky South 99! Yan yun doon sa Pogo Hub, doon sa Porac. Sa Porac, Pampanga. Halos kasabay nilang dumating si Senator Sherwin Gatchalian. Gaya na obserbasyon sa ibang Pogo Hub, pinaniniwala ang halos pareho ang mga nangyayaring krimen sa compound. Gaya ng torture, kidnapping at mga scam. Ay baka mamaya isang lang yan, isang gawi lang nila, no? Isang gawi. Sige, tuloy. Sabi ng PAOK, makikita rin naman ang pagkakasangkot ni suspendidong Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Maging sa operasyon na iligal na Pogo sa Porac. Merong torture na nangyayari dito, may prostitution na nangyayari dito, at meron na rin ilang mga passports na nakita yung ating kapulisan. So ibig sabihin talagang illegally detained. Kinukuha yung kanilang passport, tinatago sila. Ala, sino? Si Toto Vlogger. Magaling na vlogger yun, si Attorney Toto. Kosing. Maraming alam yun. Talaga, sino ba yan? Hindi ko kilala. So ngayon, mga kababayan, ang tanong hindi naman yan Ang tanong, bakit sa Davao? Anong meron sa Davao? Anong meron sa Davao? Anong meron sa Davao? Bakit sa Davao sila nag-e-exit? Walang pigil-pigil ba dyan? Namamaniobra ba ang immigration? Ang lahat dyan sa Davao? Ganun ba yun? Bakit hindi sa NAIA? Exit point nila ang Davao. Si Badong Aratilis. Talaga, Dorian Boss, meron sa Davao. Dutay, meron din sa Davao. Andon mga protektor ng mga kriminal. Sino ba? Sino ba protektor? Grabe. No, mga boss, bakit lagi na lang dyan? Ang meron sa Davao, may Pulong, may Basti at may Digs. Nandun ang bigas. Nandun ang big boss ng mafia. Sino? Grabe, no? Anyways, mga boss, natin yan. Buwan na lamang ay ikakasana. Ito na, mga boss, kontrasona. Grabe ito, mga kababayan. Tuloy na natin to. Pag naku, mga boss. Ikakasira ni Sara ito, Etong mga ito. Ikakasira ni Sara.
Halos isang buwan na lamang ay ikakasana ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay nito, posible nga bang tapatan yan ni Vice President Sara Duterte na isang kontrasona? Para dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin si Tala Lopez. O, Tala Lopez, pasok! Oo, naku, Diyos ko. Shara, pag ginawa mo yan, naku, malaking kabawasan mo yan. Maniwala kayo sa akin, pag eto nagganyan-ganyan si Sara, naku po. Oo, bubulusok itong si Sara na to. Naku, talaga. Oo. Aha, sige, tira. Posibleng magkasa ng kontrasona si Vice President Sara Duterte. Sa panayaw ng politiskop sa political strategist na si Malu Tequia, ano pa asahan nyo kay Malu Tequia? DDS yan. Isa rin yan, di ba? Isa rin na medyo alanganin din eh. Alanganin din. Tsaka si Malu Tequia, bakit gano'n kamukha ni Rocky? Kapatid ba ni Rocky yan? Ha? Kapatid ba ni Roque? Naloko na. Kasi alam nyo mga kababayan itong mga nakapalibot sa kanila, ito sumisira sa mga to eh. Posibleng gawin ito sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay Tequia, hindi layong sakta ni Duterte administrasyon sa tinaguriang kontrasona kundi upang maidiretso lamang ang trabaho ng kanilang pamamahala. Nako, Diyos ko, Tequia. Sa tingin mo, hindi yan iisipin ng taong bayan na paninira kay Pangulong Bongbong Marcos? Ginawa mo talaga mga eng-eng itong mga tao no? Si Tequia, ginagawang eng-eng yung mga tao. Kala yata hindi natin nauunawaan yung mga kilos galaw nila. Grabe. Wag mong subukan, masisira ang karir mo. Sabi dito. Di ba? Alam niyo mga kababayan, ginagawa nilang eng-eng yung taong bayan. Akala nila hindi natin naiintindihan. Alam naman natin lakad na itong mga ito. Sige, tuloy. Ang trabaho ng kanilang pamamahala. I think ang opening nating una yung third SONA. She will step down on July 19 and SONA will be July 22. So I guess if she does engage, that will be the first. So essentially, it's like a kontrasona. Naniniwala naman ng political strategist na babalik si Inday Sara sa bersyon na nakilala siya na prangka at derecha. Anong prangka? Naloko na. Alam nyo, ito mga DD-shit, alam nyo? Oo, mga boss. Ito mga ito, pinapabango nila si Sara. Akala nila yung mga ganyan-ganyan nila, yung mga pamamaraan nila ay nakakatulong. Lakas sa bahaw ang taba. Kambal ni Harry Roque yan. Talaga? Kambal ba? Oo kamukha lang. Ako napansin ko lang kamukha. Kabastusan ng BP. Pag sumabay sa SONA. Tama! Di ba? No comment. Sige, tuloy. Bakit? Sige, Sara, tuloy mo. Ngunit hindi politika. Para kay Tequia, hindi na kailangan pang magkaroon ng rebranding ang vice-presidente. Personally, I don't think she needs a rebranding kasi anong rebranding kayo na rebranding? Yung ginagawa nyo eh. Kayo mismo gumagawa ng bagong pagkakakilan lang kay Sara eh. Naloko na. YM Arlene, Janice Asuncion, sila mismo gumagawa ng bagong pagkakakilan lang kay Sara. Itong mga DDS na to, si Malu Tequia, DDS yan. Diba? Kayo mismo gumagawa. At sa ginagawa nyong yan, hindi nakakatulong kay Sara yan. Lalong nakakasira. Tandaan nyo, pagka si Sara ay ginawa at sinunod yung mga gusto na itong mga ito, nako, lalagapak yan. Kita natin habang binubugbog siya dun sa confidential fund in all surveys. Anong binubugbog? Mga boss, anong binubugbog?
Paano hindi mabubugbog? Totoo naman, hindi niya naman masagot kung saan niya dinala yung 125 million in 11 days. Yun lang naman ang tanong sa kanya na kailangan niyang sagutin pero hindi niya masagot. Siyempre, ang taong bayan magtatanong, pera ng bayan yan, hindi pera ninyo yan. Diba? Binugbog, no justification. Yun na nga. Diba, pabiktim ang mga yan. Ayan na nga. Alam niyo naman ito mga ito, pabiktim eh. Tuloy. Nag-dip, tapos tumaas. So makikita mo, nag-pass siya dun sa pinakamahirap na period where the trust went down. And then it suddenly went up. Kayo lang may isa. Nag-up daw yung yung rating ni Sara. Yung ginawa nila survey. Paano hindi tataas yung PBBM lang malakas? Mami Piar. Nagpa-survey kayo sa mga baluarte nyo sa Davao. Try nyo kayo magpa-survey sa Ilocos. Try nyo kayo magpa-survey sa Manila. Try nyo kayo magpa-survey sa Pangasinan. Sige nga! Anong pinagsasabi mo? Niloloko yung taong bayan eh. Alam mo, ang punto na napakahalaga dyan, ang Mindanao never siyang iniwan. Samantala, posible namang magkomento na ang Vice Presidente sa kontrobersyal na West Philippine Sea issue na matagal na ang ipinananawagan ng kanyang mga kritiko. Asahan nyo na sasabihin yan? Siyempre, kakampihan doon. Hindi naman hindi naman makasalungat sa mga sa issue ng West Philippines yung mga yan eh. Di ba? Makasalungat ba yan sa mga Chekwa? Hindi makakasalungat yan. Bakit? Kailan nyo narinig itong mga ito na tinuligsa itong ginagawa ng mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea? Kailan? Diba? Kailan? Wala kayong marinig sa mga yan. Vice President, your concern now is mas malawak. Diba? Than DepEd. Actually, kaya hindi lang siya nakakapagsalita kasi DepEd siya. Hindi nakakapagsalita. So yan yung excuse nyo? Bakit? Ano naman kung DepEd siya, hindi siya pwede magsalita? Dahil DepEd siya, ganun? Diyos ko po, ano ba naman katwiran yan? Si Rocky nga, hindi naman DepEd, hindi naman nakakapagsalita. Diba? Pwedeng magsalita. Hindi lang makasalungat sa mga Chekwa. Yun. Kumbaga yun ang principal task mo sa kabinete ko. So yun yung ginagawa niya. Ngayong wala na siyang DepEd at umalis rin siya sa... Mas telling sa akin yung pag-alis na sa LTK pa. Ako, si Tala Lopez. BP po siya. Oo nga. Diba? Kaya nga, BP siya. O kahit na secretary ng Department of Education, bakit hindi? Bakit hindi magbigay ng sasabihin ng mga siya bakit nyo hinihingan ng opinion si BP Sara? Bakit hindi naman niya trabaho 'yon? Mga engot talaga 'tong mga DD-ship. Kung ano pinapalusot. 'Di ba? Kailangan din marinig ng taong bayan. Kasi 'di ba? Hinahangad nyo yung posisyon na presidente. Gusto marinig ng taong bayan na ano naman ang sasabihin ng isang Sara Duterte na naghahangad na maging presidente. Para makuha naman namin yung opinion mo. Ganon. Para kapag ikaw nanalo, at least alam namin kung ano posisyon mo. Hindi yung, bakit ang mga bobo talaga no? Bakit nyo hinihingan ng komento si BP Sara? Hindi naman niya trabaho 'yun. Mga bobo talaga. Di ba? Lalapot lang dugo mo diyan. Di ba? Pero mo naghahangad ka maging presidente, tapos hindi ka makapagbigay ng opinion mo, ng pananaw mo sa kung ano 'yung nangyayari diyan sa West Philippine Sea na mainit na issue ngayon. Di ba? Sa henerasyon ngayon. Mga bobo. Ako
po ang inyong lingkod laging nagpapasalamat at laging nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Severa.